Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Ngayon ang tanong ko ay ganito, meron ba sa atin dito na nagkaroon ka ng isang sitwasyon na hindi mo gustong mangyari pero nangyari? O ginawa mo naman ang lahat para maisaayos, kaya lang hindi pa rin naisaayos, ganun pa rin ang naging resulta talaga, mga kapatid. Ang halimbawa natin dyan ay pagkakaroon ng broken family. Wala namang gustong masira ang pamilya, di po ba? Sinikap mo naman, naayos mo naman, kaya lang, talagang nasira pa rin. Broken marriage, mga mag-asawa. O kaya, mga kabataan dito na natigil sa pag-aaral. O kaya naman, pagkakasakit. O bumagsak sa negosyo, ang negosyo. O kaya, nabaon ka sa malaking pagkakautang. O kaya naman, yung iba siguro baka meron dito maaga nag-asawa, nag-aaral pa, nagsama na. O kaya naman, nawalan ka ng trabaho, hindi mo inaasahan yun. O natigil ka sa paglilingkod. O dati ka na naglilingkod, pero natigil ka sa paglilingkod. O kaya nawalan ka ng mga disciples. O masakit, isa kasi may lumapit sa akin, nagpa-counsel. Ay nagkahiwalay daw silang mag-girlfriend, mag-boyfriend. Ngayon, at ganito ang naiisip mo ngayon, kapatid. Kung mabibigyan ka lang sana ng isa pang pagkakataon, gagawin mong may tama ang lahat. Kung mabibigyan lang sana ng isa pang pagkakataon. Halimbawa, yung hindi mo na hahayaang masira ang iyong pamilya. Ganun. Kung mabibigyan ka lang sana ng isa pang pagkakataon, mananatili pa rin kayong magkasama bilang mag-asawa. At magpapatawad. Iingatan mo na ang iyong kalusugan. Ayan. O kaya naman, talagang magtatapos ka ng pag-aaral. Hindi ka na magbibisyo ang mga nakakasira sa katawan. O kaya naman, pag-iisipan mo ng mabuti ang pag-aasawa. Sa totoo lang talaga, pagdating sa pag-aasawa, bago mag-asawa, dapat napakatagal ang ligawan. Tagalan ninyo ang courtship stage. Huwag niyo mamadaliin yun. Okay? Sapagkat importanteng magkakilanlan talaga ng lubos ang nagpapasyang maging mag-asawa. O kaya naman ay pagbubutihan mo na ang iyong pagnegosyo. Halimbawa, magsisikap kang mabuti sa pagtatrabaho. Magpapatuloy ka na sa paglilingkod at hindi na titigil. O kaya naman aalagaan mo na ang mga disipulo mo. Kaya, iniisip mo na kung mabigyan lang talaga ako ng isa pang pagkakataon. Pero gusto ko sabihin sa inyo ngayon, mga kapatid, meron pa talaga na isa pang pagkakataon. Hindi pa huli ang lahat. Sabi mo sa katabi mo ngayon yan, hindi pa huli ang lahat. Maaari ka pang makapagsimula. Maging maayos. Lalong-lalo na pagkasama mo ang Diyos. Pwedeng-pwede pa. Sabi mo sa katabi mo, pwedeng-pwede pa. That's why the title of this message is A Second Chance. A second chance. Isa pang pagkakataon. Because our God is a God of second chances. Ang Diyos po natin ay lagi pong nagbibigay po yan ng isa pang pagkakataon sa bawat isa sa atin. Remember when Adam and Eve sinned against God? God declared in Romans 3:23 in His Word, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabihin nga po natin, lahat. Lahat ay nagkasala, napailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. At dahil ang Diyos ay banal, matuwid, makatarungan, sabi ng Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagkasala man ang tao, may kabayaran ng kasalanan, kamatayan.
Walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Pero hindi po yan ang nais ng Diyos na mangyari sa atin. Hindi tayo ginawa ng Diyos para mapahamak. Hindi itinatag ng Diyos ang isang pamilya para masira. Hindi tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan upang masira ang buhay natin. Mga kapatid, ibig ng Diyos na talagang ang bawat isa sa atin ay maging maligaya, maging masaya. Kaya, nang magkasala ang tao, ang sabi ng 2 Pedro, Kabanata 3, Talatang 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ganyan po ang ating Diyos. Hanggat ikaw ay buhay, bibigyan ka niya ng isa pang pagkakataon. Amen? Palakpakan natin si Lord. At ganyan nga po ang nangyari. Bagamat sinikap ng mga tao na maging matuwid sa harapan ng Diyos, bakit they failed? Hanggang nagpasya na ang Diyos na ibigay na ang kaisa-isang anak, ang Panginoong Hesukristo. At dahil sa Panginoong Hesukristo, ang bawat isa sa atin ay talagang nabigyan ng pagkakataon. Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 1, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Yung kagandahang loob na yan, sa ibang salin, biyaya po yan. Pag sinabing biyaya ng Diyos, yung hindi naman tayo karapat-dapat na, sapagkat tayo ay nagkasala na sa Diyos. May kabayaran ng kasalanan. Pinatawa na tayo ng kasalanan o bunga ng kasalanan, kamatayan. Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, ang tao ay mapupunta na at papunta sa impyerno. But because of the grace of God, dahil sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay narito ang bawat isa sa atin ngayon. At sinasabi sa atin, huwag nating sayangin yun. Tayong mga nabigyan ng pagkakataon, huwag nating sayangin. Sa ibang salin, huwag baliwalain. Ikaw na narito na ngayon, that supposedly wala ka rito. Pero the fact that you are here, huwag na nating sayangin ang pagkakataon na ito na ibinibigay sa atin ng Diyos. Huwag nating babaliwalain ang ibang salin. Huwag mong mawala ng kabuluhan ang lahat na ibinibigay sa atin ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang tanong ko ngayon, kailangan mo ba ng panibagong simula? O kaya nais mo ba ng isa pang pagkakataon? 2 Corinthians 5:17, kaya nga kung ang sino man, sabihin natin, sino man. Kaya ang sino man na kay Kristo, siya ay bago nang nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ng bagay ay naging bago. Amen? So ang sino man, basta na kay Kristo, at kung ikaw ay na kay Kristo ka na, huwag kang mag-alala. Lahat ay may pagbabago pa rin. Amen? Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. So ganyan ang ating Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung ang buhay mo ay na kay Kristo na, binibigyan ka ng Lord ng isa pang pagkakataon because He is the God of second chances. Maaring sa tingin mo ay imposible na. Pastor, imposible na yung sinasabi mo. Maaring iniisip mo, o pwede mong maiisip na hindi na siguro mangyayari pa na katulad ng dati. But I want you to know that our sin can never be greater than the grace of God. And even our failures cannot be greater than the love of God. Because ang Diyos ay higit sa lahat.
Walang makahihigit sa kanya, kapatid. Amen? With God, there is a second chance. With God. Basta kasama natin ang Diyos. At ang buhay natin ay nasa Diyos. Alam niyo, sa Biblia, sa Bible, marami tayong makikita dyan na nabigyan at binigyan ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Halimbawa, si Pedro. Si Pedro na tinalikuran na ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Si Pedro na tumalikod sa Panginoon. Si Pedro na itinatwa ng 3 beses ang Panginoon. Pero nabigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Halimbawa din si Zacchaeus. Alam natin si Zacchaeus ay isang corrupt tax collector. Pero nabigyan ng isa pang pagkakataon ng Panginoon ng pagbabago sa buhay. O kaya naman si King Hezekiah na nagkasakit, malubhang sakit. At dahil sa sakit na yon ay ikamamatay na. At sinabi sa kanya ng propeta ng Diyos, mamamatay ka na dahil sa iyong sakit. Pero dahil siya ay binigyan ng isa pang pagkakataon ng Diyos, dahil siya'y naniwala, nagtiwala, at lumapit sa Diyos, tumawag sa Diyos, binigyan siya ng isa pang pagkakataon ng Diyos. Binigyan pa siya ng 15 taon para mabuhay. Andyan din ang prostitute woman na sinasabi ng mga tao noon na ibinigay sa Panginoong Kristo, dapat yan ay parusahan. Pero binigyan pa rin siya ng isa pang pagkakataon ng Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sin no more. I will give you another chance. But don't stay in sinful life. O kaya naman, nandyan din si Lazaro. Kaibigan ng Panginoon na namatay na. Pero binuhay pa rin ng Panginoong Jesus. O kaya naman si Abraham na nagawang magsinungaling. Ganon din si Isaac na nagawang magsinungaling. Pero hindi pa rin sumira ang Diyos sa pangako niya. Tinupad pa rin ang pangako niya kay Abraham at Isaac. Sapagkat binigyan sila ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Si Jacob, sabihin na natin, napakasamang kapatid. Manlalamang, manluloko, manggagantyo. Pero binigyan ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Kaya lumabas ang 12 tribo ng Israel mula kay Jacob, lalo na si David. Sa kanyang pagpapapatay at pag-aagaw na may asawa, sumira ng isang pamilya si David. Pero binigyan pa rin ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Amen? Ganon pa rin, kapatid. Sapagat ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Pero meron sa Biblia na binigyan ng Diyos ng isa pang pagkakataon, subalit sinayang nila. Binaliwala nila. Hindi nila pinansin ang Diyos. Sa kabila nung binibigyan sila ng Diyos ng isa pang pagkakataon na hindi tulad ni David, Abraham, Isaac, Pablo, Pedro, lalo na pala si Pablo na hindi ko nabanggit, mamamatay tao. Pumapatay na mga lingkod ng Diyos. Pumapatay na mga Kristiyano, pero binigyan pa ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Siyang mayroong pinakamaraming na isulat sa Bagong Tipan na ating pinagmumulan ng pananampalataya ngayon. Siya'y ginamit pa rin ng Diyos. Subalit hindi tulad ni Judas na binigyan ng Panginoon ng isa pang pagkakataon. Subalit sinayang niya yan, mga kapatid. At nagresulta yan ng sariling pagpapakamatay. Ganun din si Haring Saul. Hindi pinili ng Diyos, subalit hiniling ng mga Israelita na si Saul ang gawing kauna-unahang hari ng Israel. Binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos. Subalit anong ginawa niya? Sinayang niya ang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng Diyos na sana ang lahi niya at mga susunod pang lahi ang mga susunod na magiging hari ng Israel. Subalit sinayang niya ang pagkakataon na yon. Kaya naputol na sa kanya, hindi pa tapos ang kanyang termino sa pagiging hari, ay tinanggal na siya ng Diyos. Bakit?
sapagkat siya mismo ay tinanggihan niya ang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa kanya. So I want you to remember these three things. Kung nais mo ng isa pang pagkakataon sa buhay mo, isa pang pagkakataon sa pamilya mo o saan man na nangangailangan pa na sa tingin mo, kung mabibigyan lang ng isa pang pagkakataon, tandaan mo ang tatlong bagay na ito. Are you still here? Ang una, ang kabiguan ay hindi katapusan. Failure is not final. Failure in relationship is not final. Failure in life is not final. Sapagkat kung ang kabiguan, if failure is final, brothers and sisters, tayong lahat wala dito. Tayong lahat ay wala rito ngayon, mga kapatid. If failure is final, hindi na makababalik si Pedro. If failure is final, hindi na mababago ang buhay ni Zaccheo. Kung ang kabiguan ay katapusan, hindi na makapaglilingkod si Pablo na isang mamamatay tao. At wala rin ako sa inyong harapan. Because napakaraming kapalpakan at kabiguan ang pinaggagawa ko sa buhay. Kahit alam kong mali, ay ginagawa ko pa rin. Pero isang araw, binigyan pa ako ng isa pang pagkakataon ng Diyos. Siguro kung walang isa pang pagkakataon, wala pong Pastor Kim, wala pong nagpapastor na Kim ngayon sa inyong harapan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! And praise God for that. Because failure is not final. Dahil ang Diyos ay Diyos ng isa pang pagkakataon. Kaya may mga pagkakamali na naitatama. Kaya may mga kasalanan na napapatawad pa rin. Kahit gaano kalaki ang pagkakasala na yan, katulad ko. You know my testimony? Nagmumura ako sa Diyos. Pinumura ko ang Diyos. But because of the grace of God, dahil sa biyaya ng Diyos, at sinasabi sa atin ngayon, huwag nating sasayangin yung biyaya na yun. Huwag nating sasayangin at babaliwalain yung biyaya ng Diyos na ating nararanasan, mga kapatid. Kung walang isa pang pagkakataon, wala tayong lahat dito at walang simbahan. Walang church. Walang iglesia, sapagkat ang simbahan ay isang pagtitipon o samahan ng mga nabibigyan pa ng isa pang pagkakataon. That's why we're all here, brothers and sisters. Because of the second chance. Kaya itinatag ng Panginoon ng simbahan para mabigyan ang lahat ng isa pang pagkakataon. That's why Jesus says, I will build my church. Itatatag ko ang simbahan. At ito na lang talaga ang nananatili ngayon na pwede nating puntahan at mapagkatiwalaan ngayon, mga kapatid. That's why in Jeremiah 31 verse 34, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Na anuman ang nangyari sa atin, anuman ang nagawa sa atin, hindi tayo titingnan ng Diyos sa ating mga karanasan at nagawang pagkakasala o kasamaan. Kundi titingnan niya yung ating nagiging tugon sa bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. In Hebrews chapter 4 verse 16, kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. With boldness, with assurance, that God is love. He is a loving God. He is a merciful God, full of grace. He is a good God. Lumapit daw tayo sa trono ng biyaya ng Diyos upang tayo'y tumanggap ng awa
ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Sinasabi sa iyo ngayon ng Diyos, kalooban ko na bigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Nagkaproblema man sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo, sa pag-aaral mo, at kahit sa paglilingkod mo, nagkasakit ka man, nagkamali, nagkasala, our God is a God of second chances. May pagkakataon ba, kapatid? Wala man sa pamilya mo, wala man sa iyo, pero sa Diyos may ikalawang pagkakataon. Kaya sabi, lumapit tayo sa biyaya ng Diyos. Biyaya. Biyaya na po tayo ngayon. Kasi kung sa batas talaga tayo, kapatid, kung ano sinasabi ng batas, yun. Hindi na ako karapat-dapat sa Diyos. Kaya noong araw in the Old Testament, batas yan. Kaya ng mga namamatay ang tao, wala na nabibigyan ng pagkakataon. Kapag tumanggi ka na sa Diyos, tinanggihan mo na ang Diyos. Pero ngayon, because of the Lord Jesus Christ, the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross, it is now by grace. Ibig sabihin, habang nabubuhay ang tao ngayon, binibigyan pa rin ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Huwag nating sayangin yan. Huwag nating baliwalain yan, mga kapatid. Huwag mong tingnan ang kabiguan ay isang katapusan. Nagpapakita din po yan ng isa pang pagkakataon upang maituwid ang mga naging pagkakamali at magawa mo ang tama hanggang maranasan mo ang magtagumpay. Failure is not final. Anumang kabiguan, hindi po yan ang katapusan. Tandaan mo rin ang ikalawa, na ang kasalanan ay may kapatawaran. Ang kasalanan ay may kapatawaran. Kaya sabi na Isaiah chapter 1 verse 18, sinabi pa ng Panginoon, halika kayo't pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko iyan para maging malinis kayo. Gaano man kalaki ang ating kasalanan na nagawa. Gaano man karami ang nagawa nating kasalanan. Gaano man karumi na ang tingin mo sa iyong sarili. Ang sabi ng Diyos, handa pa rin ako magpatawad at lilinisin kayo sa lahat ng inyong karumihan. You will begin to see yourself how God sees you. Magsisimulang makita mo ang sarili mo kung paano ka tinitingnan ng Diyos at hindi kung paano mo tinitingnan ngayon ang sarili mo o ano ang tingin sa iyo ng maraming tao. Ang mahalaga kung ano ang tingin sa iyo ngayon ng Diyos at sinasabi sa iyo ngayon ng Diyos, hindi sa mga kundi ngayon. In 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa atin mula sa lahat ng kasamaan. Maaring marami pa rin ang nabubuhay ngayon dahil sa mga naging maling pasya. Marami pa rin ang nabubuhay ngayon because of wrong decisions in life. Sapagkat ikaw ay nagkamali. Ikaw ay nagkasala at dahil doon, nabubuhay ka. Kaya may mga nabubuhay na hiwalay because of wrong decision. May mga maagang nag-asawa kahit nag-aaral pa lang because of wrong decision. Nagsasama sila ngayon. Dahil sa mga maling naging desisyon. Kaya may mga nasa mga masasamang bisyo pa rin hanggang ngayon. Nasa mga ipinagbabawal pa rin ang gamot. Alam ko yun because I've been there.
Galing din po ako doon. Because life is a choice. You need to make a decision. At ikaw ang nagpapasya niyan, hindi ibang tao. That's why you cannot blame other people. You cannot blame them. Kaya, because of the wrong decision, may mga hindi nakatapos ng pag-aaral. May mga hindi na naglilingkod sa Panginoon because of your decision. Ito, akala natin. Hanggang ngayon, marami pa rin na nasa kahirapan. Nabubuhay na may karamdaman o sakit. Dahil sa mga naging maling pagpili. Totoo. That when we accepted the Lord Jesus Christ and we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us in all our unrighteousness. Lilinisin tayo. Empty. Empty. We need to do something. Pero meron pa rin tayong gagawin, mga kapatid, sapagkat ang mga nakaraan natin sa Diyos, kinalimutan na ng Diyos yun. Pero tayo, naaalala pa rin natin yan. Hindi na mabubula sa alaala natin yan, mga kapatid. Maaalala pa rin natin yan. That's why we need to do something. Kailangan meron pa rin tayong gagawin. May ginawa ang Diyos at meron pa rin gagawin ang Diyos, pero hindi lahat ang Diyos ang gagawa. May bahagi pa rin tayo, mga kapatid. Ano ang ating magiging bahagi, mga kapatid? Sa tuwing maaalala pa rin natin ang mga pangit na karanasan. At talagang maaalala natin, parang isang sugat na gumaling, subalit, nandyan pa rin ang marka. Pero alalahanin natin, mga kapatid, ano bang marka ang iiwan sa atin, makapagbibigay pa rin ito ng magandang layunin sa buhay mo. At ano yung mga magiging layunin na ng mga markang iniwan sa iyo? Ito ay maaaring magpaalala sa atin, mga kapatid, ng mga pagkakamali natin na hindi na natin dapat ulitin pa. Yan ang purpose ngayon yan, kapatid. Magpapaalala sa iyo na minsan ikaw ay nagkamali na hindi mo na dapat ulitin pa. Ang ikalawa, pwedeng maging layunin yan. Hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan. Marami pang tao ang nakakaranas niyan. At pwedeng gamitin ng Diyos ang buhay mo. At masabi mo sa kanila na mayroong Diyos na nagbigay sa iyo ng isang taon. Sapagat ang Diyos ay mapapatawad ng Diyos at biyayang Diyos. You can be used by God. Because God uses everything in our life, even our failure can be used by God. Makakatulong din yan, mga kapatid, na malalaman ng lahat na mayroong Diyos na buhay. Pwedeng maging layo ulit ngayon na sa tuwing maaalala mo yan, ito ay magbibigay sa iyo ng babala na huwag mo nang upa. At tinitiyak ko sa inyo, dahil hindi lang ikaw ang nakaranas niyan, maraming ilalapit sa iyo ang Diyos tulad ng iyong karanasan. At magagawa mo na silang mapayuhan ng tama. Sapagkat ilang pagkakamali ang nakita mo, kundi nakita at naranasan mo na rin ang tama. Now you have the wisdom. Knowing the wrong side and the good side. Kaya tayo ngayon bilang Kristiyano, alam na natin kung anong tama at kung ano ang mali. Dati hindi natin alam. Para sa atin ang mali ay yun ang tama. At ang tama, yun ang mali. At nare-realize na lang natin kapag nagkaroon na ng resulta. At nasasabi natin, mali pala talaga. Ito pala talaga ang tama. Don't be discouraged. God can still use
even your failures in life. Ang isang magandang halimbawa talaga ay si Pedro. Malakas ang kumpiyansa ni Pedro, mga kapatid, bilang disipulo ng Panginoong Jesucristo. Siya'y naging malapit sa Panginoon. Lagi siyang sinasama ng Panginoon. Para sa kanya, ang sabi niya, iiwanan ka ng lahat, Panginoon. Pero ako, hindi kita iiwan. Ngunit ang Panginoon mismo, alam natin siya ang nakakaalam ng lahat at nakakakita ng lahat. Alam niya ang mangyayari bukas. Kaya mismo ang Panginoon ang nagsabi kay Pedro, Pedro, mali ka. Itatatwa mo ako 3 beses. Nasyak si Pedro, nasabihin sa kanya yun ng Panginoon. Sapagkat he was confident. He's confident. Lord, iiwanan ka ng lahat. Pero ako, hindi kita iiwan. At nangyari ka. Itinatwa niya ang Panginoong Jesucristo 3 beses. Dininay niya that he is a disciple of the Lord Jesus Christ. Dininay niya na kilala niya ang Panginoong Jesucristo. Dininay niya na nakakasama niya ang Panginoong Jesucristo. 3 beses. Para kay Pedro, nang maibago ang Panginoong Jesucristo sa krus, matapos niyang itinay ang Panginoong Jesucristo, at nakita niya na nakabako at hirap na hirap tuguan ang Panginoong Jesucristo. Masakit kay Pedro yun. He was discouraged. Lumong-lumo si Pedro. Bakit? Kasi knew he denied Jesus. Hindi na malapitan ng Panginoong Jesucristo. Guilty feelings. At lalo na nang mamatay ang Panginoong Jesucristo. Ano kaya ang pakiramdam ni Pedro, mga kapatid? Nung mamatay ang Panginoong Jesucristo, lahat ng alagad, lahat ng sumananampalataya, lahat ng tagasunod ng Panginoon, mga nagtago. Pero kasama si Pedro, na alam niya, tinatwa niya ang Panginoong Jesucristo at ngayon ay patay na ang Panginoong Jesucristo. Iniisip niya pa, paano ka bang may tutuwid ang lahat? Siguro iniisip niya kung mabibigyan lang sana ako ng isa pang pagkakataon. Subalit patay na. Pero nabuhay na maguli ang Panginoong Jesucristo. Lalong na-guilty si Pedro, lalong nagtago. Sapagkat natakot siya. Isang araw, pinuntahan siya ng Panginoong Jesucristo. Hindi para pagalitan. Hindi para sisihin. Hindi para usin. Kundi bigyan pa ng isang pagkakataon. Peter, do you still love me? Pedro, mahal mo pa ba ako? Pedro, mahal mo pa ba ako? Pedro, mahal mo pa ba ako? 3 beses tinanong, sapagkat 3 beses itinatwa. Pero ang mahalaga ron, hindi na yung pag-ibig ni Peter, sapagkat sabi ni Peter, yes Lord, I love you. Yes Lord, I still love you. Mahal pa rin kita, Panginoon, at alam ni Lord John. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, not the love of Peter to Jesus, the love of Jesus to Peter. Sapagkat minsan dyan tayo nagkakamali, mga kapatid. Alam mong mahal mo pa si Lord. Alam mong naniniwala ka pa kay Lord. Pero one thing we miss. If God would still love me, mamahalin pa ba ako ng Diyos sa aking nangyari ito? Sa mga pagkakamali kong ito, tatanggapin pa ba ako ng Panginoon? Doon tayo nagkakamali. Ipinadama ng Panginoon
kung gaano pa rin siya kamahal ng Panginoong Hesukristo. At yan ang nais sabihin sa atin ng Diyos. Hindi nagbabago ng pagmamahal ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi mo magagawang tanggalin ang pag-ibig ng Diyos. Lagi mong naririnig sa akin yan. No one, nobody, and even you can stop the love of God. Wala. Because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ano man ang nangyari sa iyo, ano man ang nagawa mo, gusto kong maintindihan mo ito. Mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Mahalaga pa rin ang buhay mo. At hindi kayang alisin inuman yan sa iyo. Tanging ang Diyos lang ang makapagpapasya niya. But God has a final say and decided He is a God of chances. Siya ang Diyos na nagbibigay lagi ng isa pang pagkakataon sa atin. Kaya gaano man kalaki yung kasalanan, tinatuwa ni Pedro, mabigat man kay Pedro, pero siya'y pinatawad pa rin ng Panginoon because of the love of Jesus. Amen? E tandaan mo lang yan. Sa tuwing maaalala mo ang lahat, ang kabiguan ay hindi katapusan. Do not stop. Do not give up. May kapatawaran sa anumang kasalanan. At pangatlo, dahil hindi pa tapos ang lahat, at nais ka pa rin patawarin ng Diyos, ang ikatlo, hindi kawalan, kundi mabuting kinabukasan ang nakalaan pa rin sa iyo. Meron pa rin magandang mangyayari sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin si God. Hallelujah! Sabi mo nga sa katabi mo, meron pa rin magandang mangyayari. Minsan iniisip mo, wala na siguro, sira na, diyan ka nagkaka. Sapagat hindi mo nakikita ang lahat. Sino magsabi na si Pedro ay mga babalik pa? Hanggang tatlo naman yan, kuya. Sino magsabi na si Pablo ay magagamit pa rin ng Diyos? Sino makakapagsabi na si Sikeo ay mababago pa ang buhay? A prostitute woman. Sino makakapagsabi? Kahit patay, binuhay pa rin ng Panginoon. Maaring patay na mga pangarap, mga nakamatay na pangarap natin sa buhay. But because of the resurrection of the Lord Jesus Christ, we have now a second chance. Hindi na natin ang Panginoong Hesukristo. Si Jesus ay nabuhay pag-uli. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Di kawalan, kundi magandang kinabukasan pa rin ang naghihintay sa iyo. That's why in Jeremiah 29 verse 11, akala naman kayo sa nila. Hindi na sila makakalaya sa pagkaalipin. They just cry out every day, and every day they just cry out. But one day, God sent Jeremiah. At sinabi ni Jeremiah ang pinasabi ng Diyos ng Jeremias Kabanata 20, talata 11. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo. Hindi mo man alam. But no one can stop the plan of God in your life. Since birth,
simula ng may panganak at pagkaroon ng buhay, meron ng blueprint ang Diyos sa buhay mo. At tinitiyak ko sa iyo, maitatayo at maitatayo yan. And sabi, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan ninyo. Kaya huwag mo isipin kung naging masama man at merong masamang nangyari, hindi pa katapusan yan. Kung ikaw mismo ay nakagawa ng kasamaan at pagkakasala, may kapatawaran pa rin ibinibigay ang Diyos. Sapagkat tinitiyak sa atin ang Diyos, siya na nagpasimula ng mabuti sa atin, tatapusin niya ang lahat ng yan. He who began a good work in you, He is faithful, faithful, faithful to complete it. At ang sabi rito, at plano para bigyan kayo ng because of our failures and mistakes in life, nawawalan tayo ng pag-asa. Pero sabi ni Lord, yung plano ko, magbibigay pag-asa sa inyo. Para magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Ang Diyos pa rin ang may hawak ng ating bukas, mga kapatid. Hindi natin alam kung paano mo hindi nalaman ang nangyari sa iyo. Kung paano marami sa buhay natin dahil sa pagkakamali at hindi natin plano nangyari mo the plan of God in your life. Even though you don't know, kahit sa ngayon hindi mo pa naiintindihan, kahit ngayon hindi mo pa nauunawaan ang mabuting inilaan ng Diyos. But you need to trust God in your life. You need to believe in God that He is a faithful God. Natapat pa rin ang Diyos, mga kapatid. Nagbibigay pa rin siya mabuti sapagkat siya ay mabuting Diyos. Ang Diyos ay mayroong mabuting plano sa bawat isa atin. Your future is not dictated by your past. Do not allow that. Ano man ang iyong nakaraan, hindi nito mababago ang iyong kinabukasan. Ulitin ko, ano man ang iyong nakaraan, hindi niya magagawang baguhin pa rin ang iyong mabuting kinabukasan. Pero, yung ngayon, ang magdadala sa iyo sa mabuting kinabukasan. Ngayon. God is a God of new beginning. Pinampahayag 21 verse 5. Pagkatapos ay sinabi na nakaupo sa trono ang Panginoong Jesucristo yan. Sapagkat siya ay naroon sa itaas, nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. At nagsasabi sa atin ngayon, binabago ko na ang lahat ng bagay. He is now changing everything in our life. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ano yung salitang yan? Binabago ko na ang lahat ng bagay. Yan ang sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon. Binabago ko na ang lahat ng bagay. Ano mang hindi mabuti sa ating mga nakaraan, binabago ko na yan. At magagawa yan ng Panginoon. Amen? Hindi mo man magawa kung paano at hindi nila magagawa. Pero sabi ng Panginoon, binabago ko na. When you begin to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, we know that He's the Lord of all. He is in full control. Walang makapagtitigda sa Diyos. Kahit hindi nagbabago ang Diyos, pero kaya niyang baguhin ang lahat. Amen? Sapagkat hindi siya nagbabago, hindi siya pabago-bago. Kaya kung anong sinabi niya, sinabi niya. Pinoon, merong magandang pasan. Alam niya Apostol Pablo yun.
Kaya ito ang payo niya sa bawat isa sa atin. Sa aklat ng Pilipos, Kabanata 3, talatang hanggang hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Ito po ang payo ni Apostol Pablo na nabigyan ng pagkakataon na nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ano sabi niya? Nililimot nakaraan. Hindi na tayo dapat mabuhay sa nakaraan. At ang sabi niya, nagpapatuloy ako patungo sa mabuting kinabukasan na ininaan ng Diyos sa akin. May ginagawa si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, may ginagawa sa iyo si Lord. Ang gagawin mo. May ginagawa si Lord, pero dapat may gawin ka rin sa sarili mo. Ano ang ating gagawin una? Ipasakop lahat buhay sa Diyos. Surrender everything to God. Surrender. Huwag kang mag-surrender sa problem. Huwag. Only surrender to God. You cannot trust your problem. Surrendering in your problem will not help you. To give up will not help you. You need to go on with our God. At pangalawa, ipamuhay mo ang katotohanan kung ano ang sinasabi sa iyo ngayon ng salita ng Diyos. Because only the truth will set you free. The Word of God says, you will know the truth, and the truth, not anyone or no situation can set you free. Only the truth can set you free. Ipamuhay mo to. Begin to live and obey the words of God. He will set you free. At pangatlo, ilayo mo ang sarili mo. Gawain hindi kalooban ng Diyos. Kaya yung scars in your life, magpapaalala sa iyo, sin no more. Don't do it again. Huwag nating sayangin. Huwag nating baliwalain sa pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Tayo pong lahat na ito ngayon.